Maayong buntag sa inyong tanan. Good morning everyone. And this morning, we will be learning the Word of God taken from the book of John. Meron tayong mga Biblia. Pakibukas lang po. John chapter 5 verses 1 up to 14. I'll be reading it in English. Kindly follow me silently. Juan kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 14. John chapter 5 verses 1 up to 14. And the Word of God says, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate of a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by the 5 covered colonnades, and here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed, and one who was there had been an invalid for 38 years. Now when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well? Gusto ka bang gumaling?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. And the day on which it took place, it was a Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" And so he asked, "Who is this fellow who told you to pick up your mat and walk?" And the man who was healed had no idea what it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. And later Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning. Something worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Kung kita kanimo Diyos itak na sa kabagtagon, sa kami Ginoo nga niya kauban kanamo itak na sa kabagtagon, alam namin Panginoon nakasama ka namin ngayong umaga. Palahin mo po bawat isa na narito ngayong umaga. Bless us, O Lord. Give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga ay bibigyan natin ng paksa ang pagnanasang bumangon mula sa mga trahedya sa buhay. Ano bang ibig sabihin? The desire to rise from the tragedies of life. Ang tinguha sa tao na mubangon diya sa kalisdanan. Sino ba ang may problema? Sino ba ang walang problema ngayong umaga? Ipataas daw ang mga kamay. Walang problema. Tumatawa yung iba. Marami talagang problema. You see? Now, minsan, ang mga problema o mga trahedya ay nangyayari sa buhay ng tao ay ang naging dahilan na siya ay mawalan ng pag-asa. Diba? Dahil sa problema, minsan, nadi-discourage tayo. At marami sa ating mga nakikilala na pag nagkaroon ng mabigat na problema ay humantong na lang sa pagsusuicide. You see? Yun. At kaya sa mga naging biktima, kusa na lang silang sumuko, kaya nanatiling bilanggo sa nasabing problema. Those who cannot stand against the troubles and tragedies of their life, they surrender. Mag-surrender sila, kaya manatili silang naging bilanggo sa nasabing problema. Pero minsan naman may mga taong kahit gaano kabigat yung problema, nanatili pa rin nakatayo. Nakatayo at lumalaban habang may hininga. Diba? Totoo talaga yan. Kaya ito ang ugali sa mga tumatayo at lumalaban sa kahit anong bigat ng problema. Sila ang mga tao. Masasabi natin, sila ang ugali ng mga taong kadalasang nagwawagi. Why? Nga nung sila man ang maingon nga magdaugon, katong mga tao nga dili gid mo surrender. Bakit sila ang magwawagi? Kasi mayroon pa yung kasabihan, quitters never wins. Ang mag-surrender, dili na din na mudaog. Dili na. Pero meron din tayong kasabihan na he who surrenders today shall fight again for tomorrow. Pero dapat hindi talaga mag-surrender. Kaya
napakagandang ugali na hindi tayo mag-surrender kasi ang siyang hindi mag-surrender ay kadalasan siya ang magwawagi. Ito ang mga ugali ng mga taong maaabutan ng rescuer sa gitna ng baha, sa gitna man ng gira and everything. Basta hindi mag-surrender, pag na-rescue, sila ang maabutan. Sila yung mga taong maaabutan ng reinforcement kung sa gira man, kahit bakbakan man. Basta nakatawag lang sa headquarters, posibleng may darating na reinforcement. Kaya kahit may mga paghirap man tayo, magwawagi pa rin tayo kung tatawag tayo sa ating Panginoong Diyos. Do you believe in that? Yeah, that's true. That's true. Kaya ang minsay na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang Dying Hard. Sino ba ang artistang gumanap niya? Die Hard? Bruce Willis. Yan. Ang ibig sabihin, Dying Hard, meaning never give up, never surrender. Kahit mamamatay man, laban pa rin. Yun ang ibig sabihin. Now, ang background sa minsay na binasa natin ngayong umaga, may isang lumpo, invalido, ang ibig sabihin, hindi na siya makalakad, sabi sa Biblia, for 38 years. Sa loob ng 38 mga taon, nakahiga na lang siya sa kanyang banig. Tagalog ba rin yung banig? Naintindihan ba? Okay, naintindihan. Hindi na siya makalakad. Kaya, sa isang lugar, doon nakatambak ko yung mga taong maraming mga karamdaman. Iba't ibang mga sakit na hindi na mapagamot ng mga doktor. Kung may doktor man, hindi nagpagamot dahil walang pera. At sila'y naimbak o natambak o nakatira na lamang sa isang tinatawag na pool o isang paliguan ng tinatawag na paliguan ng Bethesda. Ano bang lugar itong pool o Bethesda? Ayon sa Biblia, ito'y bahagi sa area ng templo ng Jerusalem. Kung isang 2 hektara ho yung templo, naging bahagi siya roon. Sa north side of the Jerusalem temple, dito ho nailagay yung tinatawag na the pool of Bethesda. Now, ang pool na ito o paliguan ay tinatawag din sa ibang pangalan yung Bethesda, Aramaic word, yun, tinatawag, the pool of mercy. Ito ho yung paliguan na may awa. Bakit kaya? Bakit tinatawag na paliguan na may awa? Dahil ang paliguan ito na naging tambayan ng mga utirahan ng mga taong invalido o may karamdaman na hindi na mapagaling ng doktor o kahit mapagaling man, hindi nagpa-doktor dahil walang pira. Bakit tinatawag na paliguan na Bethesda? Bakit? Kasi ang paliguan ito, minsan, ito'y nagtataglay ng himala. Nagtataglay ng milagro. Ano ho bang milagro sa pool na ito, sa paliguan ito? Kasi minsan, kung gumagalaw ang tubig nito parang may alon, ang sino bang nasa paligid ng pool o yung paliguan, ang sino bang mauna na makapagpalubog doon sa tubig, ang sino bang makadive doon sa tubig, habang gumagalaw pa yung tubig, sila yung maging gumaling. Yun. Kaya yun, maraming mga tao na naghanap ng tempo na hindi nila alam kung kailan, ilang araw pa, kailan pa uling maggagalaw ang tubig, kung parang alon. Kaya naghihintay doon yung mga tao, siguro walang kain kasi mga mahirap, mga masakitin. Nag-aantay na lang sila kung gagalaw yung tubig at mag-agawan silang mapunta doon sa tubig para gumaling ng kanilang mga karamdaman. Yun, makikita natin doon. Kaya ito'y tinaguri-tagurian the pool of mercy. Kaya ating may sa isip ngayon na tiyak ang lugar na ito ay napakaingay. Maingay, hindi lang maingay, marumi. Dahil ang nakatira doon ng mga taong walang kain, iba't ibang mga karamdaman, and inaantay na nila kung kailan talaga gagalaw yung tubig. Kaya ito rin ang larawan ng mga refugee centers. Diba? Makikita natin sa refugee center ng Syria, kahit saan man sa buong mundo, basta refugee center, marami talagang mga kakulangan. Walang pagkain, walang tubig, marami. Maraming mga masakitin. At ito rin ang larawan ng evacuation center ng Syria.
evacuation center ng ating bansa, yung ating anong lugar ngayon ang may gera, sa Marawi City. Makikita mo sa TV, may mga lugar na dinadalhan ng mga may sugat, may kakulangan. Kulang ng gamot, kulang ng mga nurses, kulang ng mga doktor, kulang ng pagkain, walang nagbabantay sa mga may sugat. Kaya napakahirap yung lugar. Kaya kung sa lugar na may digmaan, puno ito ng mga taong sugatan. At ito ang larawan ng Bethesda. Now, ito'y katulad din ng isang nursing home na walang doktor, walang nurses, maraming kakulangan, kulang ng mga equipment, kaya magulo ang lugar. You know, at ang lugar na ito representing the pool of Bethesda. Now, mga taong may karamdaman, hindi na pagamot. Kaya sa mga may kaya, wala talagang magnanasang pupunta sa lugar na ito. Kung baga, wala talaga. Mahirap puntahan ang lugar. Wala namang magnanasang magpalipas oras o mag-sightseeing sa lugar na ito dahil mabaho at hindi malinis. Kaya ang paligid ay makakarinig ka lang ng mga iyak at mga daing ng mga taong malapit ng mamamatay. Napakahirap ang larawan, ang lugar ng Bethesda. Pero iba ang ating Diyos. Iba ang ating Panginoong Kristo. Iba ang ating tagapagligtas. Why? Because Jesus cares. Si Kristo ay Diyos ng pag-ibig. Si Kristo ay Diyos ng awa. Si Kristo ay Diyos ng compassion. Kaya nandoon siya. Medyo paligid lang sa templo at nandoon ang ating Panginoong Kristo. Pista yun ng tinatawag na Feast of the Passover. Ito ang pinakamalaking pista sa buong Israel. Ano ba yung Feast of the Passover? Kumbaga sa ating panahon ngayon, ito ang tinatawag na Independence Day sa Pilipinas, June 4 o July 4. June 12, ayun, Independence Day. Ito ho ang panahon na lumisan yung mga Hudyo mula Egypt papuntang Kanaan. Kaya tinatawag na Feast of the Passover. Yun, umalis na sila at sa gabing yun may anghel na darating. Ang sinumang walang dugo na nakabahid sa kanilang doorpost, mamamatay yung kanilang firstborn babies. Kaya yun, Independence Day. Kaya napakamaraming tao doon sa Israel noon. At ito rin sa isang pool of Bethesda, marami din mga tao, may mga karamdaman na wala nang nag-atiman sa ilaha, wala nang nagabantay sa ilaha. But Jesus Christ was there. Si Ginoong Kristo dito. Makita nato, araw ng kalayaan yon. Araw ng kalayaan na nabigyan ng kalayaan mga Hudyo mula sa kamay ng mga Ehipto, taga-Ehipto. Now, ano kaya ang naramdaman ni Panginoong Kristo na makita niya napakaraming mga taong may karamdaman? Mga may sakit at wala nang adang-alaga, mga sakit na wala nang pag-asang gumaling pa. Makikita natin na siya'y naawa, lalo nang makita niya yung isang tao na 38 years na alam niya because he had been there for many times. Palaging bumabalik-balik si Panginoong Kristo dito. Pero hindi nila alam na si Kristo pala ay palaging nandoon. Dito hindi nila alam na yung taong palaging nila nakikita, kaya minsan pinaghingian siya ng mga limos ng mga pulubi roon at doon. Hindi na kilala ng mga tao roon na ang anak pala ng karpintero na isinilang doon sa Bethlehem na nakatira sa Nazareth ay anak ng Diyos. They do not know that. Hindi nila alam na yung taong palaging nakatingin sa kanila doon ay ang naglilikha ng ating sanlibutan. He is the giver of life and He owns life and everything. They do not know that. Kaya makikita natin na yung mga tao doon nalulungkot, naghihirap, but may isa doon na nilapitan na yung Panginoong Kristo na nalaman niya na He had been there for 38 years. 38 taon na naging naging invalido at hindi na makakalakad. Kaya nandoon siya at ang nakakagulat, tinanong siya ng ating Panginoong Kristo, gusto ka bang gumaling? Nako, napakagandang tanong.
Gusto ka bang gumaling? Kaya, ang sagot ng tao, sabi niya, Lord, gusto ko sanang gumaling. Pero, every time na yung tubig ay gumagalaw na at parang umaalon na, nagsumikap akong makalapit sa tubig, pero nauunahan ako. Pagdating ko na malapit na sa tubig, hindi na kumukulo, hindi na gumagalaw. Kaya wala na akong pag-asa dahil wala kahit isa man yung mga kasama na magbuhat sa akin para ilagay sa tubig. Kaya sabi ni Panginoon Kristo, dahil gusto mo man gumaling, sabi niya, pick up your mat and walk. Gusto ka bang gumaling? Pick up your mat and walk. Gusto ka bang gumaling? Pulutin mo yung banig mo at lumakad ka na. At kaagad, gumaling yung invalido for 58 years and lumakad siya. Alam ko, ang simbahang ito ngayong umaga, ito ay larawan din ng paliguan ng Bethesda. Do you know that? Kaning tanan ng mga tao na niya sunod simbahan karon, kaning lugar burapod ni og larawan sa Pool of Bethesda nga naman. Alam ko, nandito tayong umaga, tayong lahat tayong umaga, nakita ninyo ako naka-Amerikana. Yung iba ang gara-gara ng mga damit, ang iba bumaba sa kanilang magagarang sasakyan. Akala nila wala tayong problema. So alam ko, isa't isa sa atin ay may kanya-kanyang problema. Isa sa iba sa atin may problema, may karamdaman, problema sa pangangatawan, kalusugan, problema pisikal, problema sa pamilya. Marami sa atin siguro dito ngayon, pag alis pa ng bahay, nag-away pa ng kanilang Mr. o Mrs. Man. Siguro, yung mga anak natin ngayon may sakit. At marami sa atin ngayon may dinadalang sakit. Nakangiti lang kung tingnan mo. Pero sa loob-loob, may hinanakit. May hinanakit dahil may sakit at marami pang mga bagay-bagay. Kaya bagay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba ang mga prinsipyo na matutunan natin dito? Sabi ni Panginoon Kristo sa isang invalido for 38 years, do you want to get well? Gusto ka bang gumaling? Sabi niya. So sagot ng lalaki, gusto ko sana, pero walang magbuhat sa akin. Gusto ba kayong gumaling? Pick up your mat and walk. Now, ngayong umaga, gusto kong ibaturin sa inyo ang tanong ni Panginoong Kristo sa isang invalido. Do you want to get well? Gusto ba kayong gumaling? Gumaling man sa pisikal na karamdaman, gumaling man sa espiritual na karamdaman, gumaling man sa problema sa buhay, gumaling man sa kakulangan ng pera and everything. Yes. Kaya batay sa mensahe ito, ano-ano ba ang mga prinsipyo na dapat matutunan natin dito? Unang-una, dapat alamin natin kung ano ang naging sanhi sa ating problema. We should know our problem. Bawat isa may kanya-kanyang problema. Then we should know what is our problem. Why? We should identify the causes of our trouble. Tandaan natin na sinabi ni Panginoon Kristo, take up your mat and walk. Ano ba yung nakapagdapos sa ating buhay? Nagawalan tayo ng kasiyahan. Ano ba yung problema na dinadala natin na kung minsan para namang ipipayin tayo o sa loob-loob, nasasaktan tayo? Maraming ano ba ang problema na naging dahilan sa ating paghihirap sa buhay? At dahil dito, tayo hindi makapaghakbang tungo sa maayos na pamumuhay. Siguro may problema ka sa buhay tungkol sa pagiging may asawa, problema ka tungkol sa iyong hindi makapigil sa iyong dila. Kaya marami kang naging kaaway kasi hindi ka makapagpipigil. Maraming mga taong ganoon. Problema tungkol sa mainitin ang ulo. That's a problem. That's a problem. Problema, pinansyal at marami pang iba. Kaya we need to identify our problem. Now, kung malalaman na natin kung ano ang problema, ano ang pangalawang prinsipyo? Dapat nakahanda tayong magdesisyon
kung ano ang dapat gawin para matugunan yung ating problema. We need to act now what is our problem. Kung ang problema man natin ay problema sa pag-aasawa, ano ba ang dapat natin gawin? Ilang linggo na ba hindi kayo nakapag-usap ng inyong misis? Ilang linggo na ba kayo hindi nag-usap ng inyong mister? What should we do? Diba? Identify the problems, and number 2, we should act now. Huwag natin paabutan pa ng ibang mga araw. Ano po sinabi ng Biblia? Do not let the sun down while you are angry or may problema. Huwag mong hayaan ang problema kasi papatong-patong yan pag hindi natin i-identify. Ano bang gagawin natin? Unang-una, kung ang problema natin ay problema sa pamilya na ilang araw na wala na kayong pag-iimikan ng mag-asawa, anong dapat gawin? Unang-una, dapat may isa sa atin ay nakahandang umamin. Huwag palagi yung pagmamataas sa sarili. Kasi pag isipin mo, kasalanan niya yun. Ang isa naman, kasalanan niya yun, bahala ka. Hindi talaga ako unang aamin. Walang mangyayari, aabutin kayo ng taon-taon na hindi mangyayari yung magka-reconciliation. One has to admit that each one is part of the problem. Do you believe in that? Bahagi talaga tayong dalawa. Kung mag-asawa man tayo, nasa atin ang problema. Maybe yung isa mabunganga, yung isa tahimik lang. Pag sinabihan, hindi na rin iimik. Natural, magkaroon tayo ng problema. Ay isa, ako ang panidi pamilya, hindi talaga ako susuko. Ayun, problema na naman. Kaya, one has to admit, and dapat, dahil ang bawat isa ay bahagi talaga sa problema. Pangalawa, dapat ang bawat isa mag-asawa ay nakahandang humingi ng tulong o humingi ng pagpapayo sa mga tao may kinalaman tungkol sa problema ng pamilya. Marami nang tumatawag sa akin, humingi ng tulong. Kung ang masakit kasi yung isa lang. Yung isa lang. Pero yung isa, hindi. Wala na sanang problema yung isa, pero yung isa na lang. Kaya kung wala talaga sa dalawa, ang dalawa ay hindi aamin na mabahagi siya sa problema, walang mangyayari. Kinakailangan, they must admit. Pangatlo, dapat isa sa mga mag-asawa ay nakahandang humingi at magbigay ng pagpapatawad. Dapat mayroon talagang magbukas na hihingi ng kapatawaran at dapat yung isa ay nakahandang magbigay ng pagpapatawad. Kasi kung wala yan, walang reconciliation na mangyayari sa bahay. Wala. Pangapat, dapat magbasa ng Biblia. Kung titingnan natin sa Biblia, lahat ng mga problema may solusyon sa loob ng Biblia. Pero ang problema kasi walang nagbabasa. Ano bang sinabi ng Biblia? Love your neighbor, love God, respect your father and mother, and do not steal, do not say bad words, and everything nasa Biblia. Pag masunod lang natin yan, wala na saan ang problema. Wala na saan. Pero why? Bakit problematic? May problema tayo. Kakulangan sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Kung may alam man, may sinasabi na, faith in itself, if not accompanied by action, is dead. Alam mo na, naminiwala ka, pero hindi mo rin ginagawa. Alam mo na ang mabuting gagawin kung may problema, humingi ng pagpapatawad o hihingi ng pagpapatawad, pero hindi mo ginagawa, wala din mangyayari. You see? Kasi sinasabi, nangailangan talaga. Someone has to do something. Ang pangatlong prinsipyo na dapat ating matutunan para matugunan natin ang ating mga problema sa buhay, ang Diyos ay hindi lang interesado na maayos yung ating problema. You understand? Naintindihan ba? Ang Ginoo dili lang interesado nga mawala ang atong sakit, gagaling tayo, magkaroon tayong maraming pira, magkaroon ng reconciliation. Hindi lang ganoon. Ano bang gusto nun? God does not only rescue us from the problems of life, but God most of all wants to restore our soul. Gusto sa Ginoo nga maluwas ang atong kalag. Nga naman, sabi ng Biblia,
What good will it be for a man if he gains the whole world yet he loses his soul? Kahit makamtan mo man ang lahat ng kayamanan ng mundo, pero yung kaluluwa mo ay wala rin. Wala rin kabutihang idudulot sa buong buhay ng tao. You see? Meaning, kaya ano ba ang, kung may problema, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ha? Kung baga, God has a plan, God has a purpose for our problem. Ha? Sa tingin ninyo sa buhay ninyo, kailan ba kayo mas maraming panahon na tumatawag sa Panginoon? Panahon ba na masagana o panahon na nasa kahirapan? Natural. Nasa kahirapan. Ha? Yun ang kadalasan nangyayari. Kung may maraming bigas, pag maraming everything, parang wala na ang Panginoon. Pag may trabaho, pag may overtime, pero kung lalakas na ang lindol, mabuti mahina lang yung lindol ng umaga. Panggising lang yun. Linggo na, gumising na kayo. So, parang ganun lang. Kaya nagising kadalasan mga tao, alas 7 na. Kung lumakas pa yun, natural, marami nang tumatawag sa Diyos. Kasi, meaning, problems are just wake-up call para lang mapalapit yung ating puso sa Panginoon. Because God wants us not only to solve our problem, but God wants us to solve also our soul. Hindi yung basta-bastang mapangalagaan yung kaluluwa natin pag hindi tayo lalapit muna sa Panginoon. Kaya minsan, talagang ayaw man nating mamalo sa ating mga anak, di ba? Pero bakit humantong tayo sa pamamamalo? Ha? Why? Dahil minsan matigas na talaga yung mga anak natin. Kaya tawagan ng pansin, papaluin. But our purpose is not to hurt our children. No, it's not. Para mapalapit tayo sa Kanya. Dahil gusto natin siyang dalhin sa mapit na daan ng buhay. Ginagawa pa natin yan? Of course, dapat. The same is true with God. God doesn't only rescue us from the problems of life, but most of all, He wants to restore, to rescue our soul. Kaya batay sa minsan na binasa natin ngayong umaga, hindi lang naging aksidente. Hindi lang naging aksidente yung pagkapunti ni Panginoong Kristo doon sa Pool of Bethesda. It is not an accident. He had been there many times. And they do not recognize Him. Hindi nila nakilala kung sino si Kristo. Hindi nila nakilala kung ano ang magawa ng anak ng karpintero sa Nazaret. They do not know that Jesus Christ is God. They do not know. Hindi lang aksidente. Meaning, pabalik-balik siya roon. But they did not recognize Him. And one day, pagka sinabi ko that God is not only interested to get us well. Hindi lang siya interesado sa taong bakol o yung lumpo na mapagaling, na makalakad siya, na magamit niya yung kanyang mga paa. Why? Nakita niya ang tao sa templo. Sa ibang mga araw, nagkita sila. Here you are. You are well again. Sabi ng Panginoong Kristo. And anong dagdag sabi? Stop sinning or something worse may happen to you. Ito ka na naman. Nagsimba ka na ngayon. Okay ka na. Pero huwag mo nang ulitin yung mga ginawa mo. Kaya mayroon pang mas mahigit pa na mangyayari sa'yo. Ano bang ibig sabihin niya? Hindi ibig sabihin niya, pag hindi ka na bumalik sa Panginoon, ibabalik ko yung pagiging lungto mo. Hindi ibig sabihin niya gano'n. Ibig sabihin, hindi sapat na pinagaling kita physically para maging maayos na ang buhay mo. Hindi. Gusto kong mabigyan ka ng spiritual na kaligtasan. Meaning, God is not only interested in healing us in our diseases. God is not only, hindi lang siya interesado na bigyan ka ng trabaho. Hindi lang siya interesado na ayusin yung gulo ng pamilya. But God wants us na susunod talaga tayo sa Kanya. Maglingkod talaga tayo sa Kanya. Dahil gusto niyang iligtas yung ating kaluluwa. That's the main purpose of God. He wants to save us. Kaya, sa ating lahat na narito ngayong umaga, kaya mayroon tayong mga problema sa buhay. Kaya sinabi ng Biblia, what good will it be for a man if he owns the whole world and yet he loses his soul? Meaning, kinakailangan man natin kumain, di ba? Sabi ng Biblia, we do not
bread is not only for our physical body. Ano ba yung pagkasabi yun? Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Meaning, we need bread. Nangangailangan tayong kumain. Nangangailangan tayong gumaling sa ating karamdaman. Pero more than that, God wants to save us spiritually. That's really the main score of God's purpose in our life. Kasi, ang iba sa atin, may problema sa kalayaan, may problema sa trabaho, may problema sa pag-asawa, problema sa pinansyal, problema sa ating mga anak, at marami pang iba. Lahat ng mga ito ay kayang tugunan ng ating Panginoong Diyos. He can do it. Kaya natin iligtas ito. But God wants to do more than that. He wants to save us. Dahil gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. God wants us to have a relationship with Him. Dapat nating malaman na ang ating Diyos ay hindi lang interesado na gumaling tayo sa ating pisikal na karamdaman o lahat ng pangailangan sa buhay, but God wants to save us. Gusto ng Ginoo na magkaroon tayo ng ugnayan. Kaya magkita sila ng isang taong invalid. Anong sinabi niya? Here you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. I do not only want to save you physically, but I want to save you spiritually. Maugid na ang pinaka-importante sa buhay natin. Now, kung titingnan natin, to summarize, ang dakilang mga haligi ng ating pananampalataya, sino bang kinikilala nating dakilang haligi ng ating mga pananampalataya? Nakita natin si Job, di ba? Makita natin ang buhay ng ating Panginoong Kristo bilang tao. Dumaan sila ng di maisip-isip na problema. Makikita mo si Job, namatay na ho yung kanyang mga anak, namatay ng kanyang mga hayupan, sinumpa na siya ng kanyang misis. Si Panginoong Kristo mula nang siya ibinuntis hanggang lumaki, hanggang isinilang, hanggang namatay. Dumaan siya ng hindi maisip-isip naman. Ang dami-dami mga problema. Pero napaglabanan. Napaglabanan ni Job yung kanyang problema. Napaglabanan ni Panginoong Kristo ang problema. Kaya sinabi niya sa Biblia, mayroon siyang magandang sinabi, sa John 16:33, I have told you these things so that you may have peace. In this world, you will have trouble, but I have overcome the world. Magkaroon talaga tayo ng problema habang may buhay. Pero kung may pananalig tayo sa ating Panginoong Diyos, kay Panginoong Kristo, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga problema. Do you believe in that? Yeah. Ano mo last week? Oh. Pumasok ako sa simbahan, 3,000 na lang yung pera ko. Marami pa no? 3,000. Pero meron akong pera sa bahay. Pero kung naipasok ko na sa lata, hindi ko na kukunin yun. Hindi na bahagi sa gastusin pang araw-araw. Kaya naiwan ko, 3,000 na lang. Pupunta pa ako sa kabila. Mabuti may gasolina pa. Paano ito? Pag may pagdaan namin sa top 1, pag may maraming magandang bibili na isda, bibili rin ako para sa bahay. Parang kukulangin ito. Kaya nagdasal ako last week, sabi ko, Lord, I pray that someone will come to me and give money. Now, early in the morning, pagpasok ko, hindi pa nagsimula ang simula. Naku, may magandang lumapit sa akin. Magandang babae. Bigay ng envelope na kapakapal. Pastor, binigay ko na ito sa maaga, baka hindi na tayo magsita ngayon. Walang, kunti na lang yung pira ko. Ibinigay sa akin yung allowance ko. Wow, the Lord answers my prayer. And pagkatapos ng pagbigay ng tithes and offering, pagbalik ng tao, babae, nagbigay na naman ng envelope. Fathers be happy, Fathers be pastor. You see, napakasimpleng bagay. Come to the Lord and pray. Don't expect. You see, kung ano yung larawan ng Bethesda, larawan din ng buong simbahan. We have all the troubles in life. But we need to identify ano ba yung problema natin. At kung ano yung problema natin, dapat gawa ng solusyon at aksyon kaagad. At alam natin na God is not only interested in solving our problem. Kung kulang man ang pira mo, He does not only give you money for the sake of giving. No. Kung may sakit ka man, kung papagalingin ka man ng Panginoon, it is not for the sake of making you well.
But God wants to bring you closer to Him because God wants to save your soul. Gusto ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya nang walang hanggan. Gusto ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya nang walang atrasan. No retreat, no surrender sa hirap man at sa ginawa. Kaya sinabi ni Bruce Willis, dying hard. Yun ho ang ibig sabihin. Kahit mamamatay man, maghihirap man, basta sa paglilingkod ng bayan, gawin niya. At sa paglilingkod man ng ating Panginoong Kristo, kahit ikakamatay man siya sa krus ng Kalbaryo, it does not matter because He wants to save us. He wants to bring us closer to Him. Gusto nga Ginoong Sino, na dalhon kita niya sa iyang atubangan. Na kung naatay Diyos, kung mayroon tayong Diyos sa ating buhay, sinabi ng Roma 8:31, if God is for us, what shall we say then? If God is for us, who can be against us? Kung sa may imo ikasto, ano bang masasabi mo? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ba ang magtanggang makipaglaban sa atin? Wala na. Yung iba, parang masyadong hambugiro na kung nakapagkaibigan na ng tanod bayan. Lalo na kung company commander ang naging kaibigan. Lalo na kung presidente ang kaibigan. But sabi ng Biblia, if God is for us, who can be against us? God is everything. God is our shelter and our shield in times of storm, in times of need. Alam ko na marami tayong problema. Pero we have a God greater than all the problems of the world. You see? And He's a God who is willing to die and He died for us. Kaya si Apostol Pablo, dumaan din ng napakaraming problema. At meron siyang sakit at 3 times pinagdasal niya, Lord, take this pain away from me. Take this thorn, tanggalin mo itong tinik sa akin. Hindi naman sinabi ng Biblia kung anong uri ng tinik. But it's a problem of life. But ano ang sagot ng Panginoon? For the 3rd time, God said, for my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Ano bang ibig sabihin? Na ang kapangyarihan ng Diyos ay makikita lang natin sa ating kahinaan when we come to Him. Because when we come to God in our weaknesses, we become strong. Yeah. Kaya may kanta, God is my strength. Ang dagdag noon. Tumawa lang. Hindi sila niya alam ko. God is my strength. You see? Meaning ganun. Kung nasa kahinaan tayo, pag kumapit tayo sa Panginoon, we have all the strength. Because God gives us the strength. Magbigay talaga siya ng lakas. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, kung may problema man, alamin natin ang problema. Decide and act. Ano ba dapat gawin? Ano bang sinabi ng Biblia? Dahil sa problema niyan. May umaaligid-aligid na sa inyo na magandang babae. Ano bang sasabihin? Ano bang sinabi ng Biblia? Sabi, ano? Tungkol sa temptation. Resist the devil and he will flee away from you. Huwag mo sabihin, oh, tukso, lapitan mo ako. No. Layuan ng tukso. Yun ang sinabi ng Biblia. Kung wala man, sabi ng Biblia, Jeremiah 33, call unto God, and I will show you all the mighty things which you have not seen before. Tumawag lang sa Diyos. Matthew 7:7, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened to you. Everyone who seeks shall find, everyone who asks shall receive, and everyone who knocks, the door will be open. Kaya lahat man ng pangangailangan, idaing natin sa Diyos, and certainly God will do the rest for all of us. Because God cares for all of us. God loves us. God loves us. Whenever we have problem, keep believing, keep fighting. Never give up, never surrender. Yun ibig sabihin, die hard. Huwag sumuko. Kasi kung susuko tayo sa problema, maging bilanggo tayo sa problema. We are children of God. Do you believe in that? Yeah. Sabi ng Panginoong Kristo, we can do greater things more than what He has done. Oh, come on. May magawa pa tayo na mas malaki pa, na mas mahigit pa sa nagawa ng ating Panginoon. Mayroon ba? Don't look me with a strange eyes. Pero hindi sabihin, believe in the power of God. Huwag maniwala sobra sa sarili. Sa Diyos.
Whenever we have problem, keep believing, keep fighting. Never give up, never surrender. Jesus is fighting for us. At bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short illustration. Alam ba ninyo kung paano mabuo ang perlas? Di ba may perlas din nakabitin sa kanyang alin? Alam ba ninyo? Alam mo? Yung perlas, nabubuo yan, posible by natural means or artificial. Ano ba yung natural? Natural lang, nangyayari lang tumutubo at may mga perlas talagang nabubuo dahil may ginagawa rin ng tao. Normally yung mga perlas sa kadagatan. Yan perlas, di ba, shell man yan, yung kinakain natin sa Japan na masarap. Bumubuka yan sa ilalim ng dagat. At minsan nahuhulugan ng mga matutulis na mga bagay sa loob ng shell. Sa gitna ng shell at yung laman, katulad ng mga alikabok na papasok sa ating mata, napakasakit. Kaya normally, gugulo-ganon ka para magkaroon ng luha. Pagkatapos ng tumutuloy yung luha, may mangyayari. Para medyo matakpan mo yung alikabok, para hindi na masyadong masakit sa mata natin. Ganon din ang shell. Habang masasaktan siya, na mayroon siyang lumalabas na laway na binabalot niya yung buhangin na nakapasok sa loob. At paglipas ng maraming taon, araw-araw, gabi, naghihirap mo yung shell dahil sa sakit ng buhangin na nakapasok sa loob ng laman, sa gitna ng laman at saka sa shell. Kaya binabalot at ilang taon nang lumipas. Pag nahuli na ho yung shell, nakuha ng tao, pagbukas na, naku, perlas na nasa loob. Nung high school kami, nagkaroon kami ng field trip doon, malapit sa Piña Plata, sa Aguinaldo Development Farm, sa Adicor noon. At nagkaroon sila ng shell farm, yung perlas na farm, na meron silang mga shell na sinusunod, nilagay sa net na napakarami. Inuhulog nila sa tubig. At yung mga bawat isa na shell, nilalagyan na nila ng mga matutulis na bagay bawat isa sa gitna ng shell at saka yung laman. Nilalagyan nila ng matutulis na bagay. Ngayon yun, ilang taon na sa ilalim ng tubig, nakabitin sa net. Sabi mo, hindi ko alam ilang taon, ilang 2 taon ba, 3 taon, kinukuha nila, binuksan nila, may laman ng mga shell. May laman ng mga perlas. Ganun din tayo. Yes. Pag nakakaramdaman tayo ng problema sa buhay, nasasaktan man tayo, kasi never huwag magreklamo. Because God has a purpose for all our troubles in life. God has a purpose. Ano ho ba yung purpose ng Panginoon sa trouble ng ating buhay? The troubles and problems of life will bring us closer to God. And when we have troubles and problems in life, when we are close to God, anong mangyayari? It will change our life. Magkaroon tayo ng patience, magkaroon tayo ng perseverance, matututo tayong mag-antos, magtiis. At kung matututo tayong magtiis, we will shine in the eyes of other people. Kung baga, dahil sa ating kahirapan at tumatayo tayong lumalaban sa ating mga paghihirap sa tulong ng Panginoon, people will see us. Oh, ganun pala siya. At dahil diyan, marami silang makakilala din siya sa Diyos sa pamamagitan natin. We become the mirror of their lives. Sabi ng dating mga sermon, tayo ay mga buhay na sulat na babasahin ng iba na dapat yung ating mga buhay ay malinaw para bilang conversion at maging batayan kung paano talaga mamuhay ang tunay na Kristo. Huwag magreklamo. God has a purpose. Why? Because there is power in problems and troubles in life. There is power. There is power. Sabi ng ating Panginoong Kristo na your weaknesses, my power will be made known in your weaknesses. Dahil mahina tayo, tumatawag tayo sa Panginoon at tumatawag tayo sa Panginoon, pagsasagutin niya, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos because of our weaknesses. You see? Kaya don't complain, keep fighting, keep believing.
that Jesus Christ is our Lord, and He will be on the rescue for us because He loves us. Lord, thank you, Lord, for your word, for reminding us this morning. Makakaranas man kami ng iba't ibang mga problema sa buhay. Katulad ng nangyari sa isang invalidong tao for 38 years. But he believes in me. And he trusted you. Ibigay niya ang problema. He acted on his faith because of this problem. He went to the pool of Bethesda. He believed that miracles will happen. And God saw him. At tinanong, gusto ka bang gumaling? Yes, I will. And he was healed immediately. Jesus is the same yesterday and forever. Kung ano ko yung mga kapangyarihan na pinakita niya noon, ay makikita rin natin ngayon. If we only believe in Him. Our weaknesses will make us closer to God, and that weaknesses of us, of ours, will give Him the power to do something more than what they expect. Thank you, Jesus. Sa asin niya, holy name. Amen.